Lumabas sa news, mga kapatid, na si Ombudsman Remulla binanatan na itong mga 18 marites ni Defensor. Oo, binanatan na itong 18 marites ni Defensor. Bakit? Mga kababayan ko, nung binanatan na itong 18 marites, mga kababayan, eto na, mga kababayan ko, umatake na sila at gumawa na ng panibagong script. Pero bago pa sila magawa ng panibagong script, ikuwento muna natin at sigundahan ko yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Ano ho ang tumatak sa inyo na sinabi ni Ombudsman Remulla, mga kababayan? Klarong-klaro ho na sinabi ho ni Ombudsman Remulla, mga kababayan ko, na ang mga sinabi o sinasabi nilang mali-maleta na pera na isinasakay nila, mga kababayan, sa panahon na pumutok po ito, ay panahon po, mga kababayan ko, nung panahon nung congressman pa at House Speaker si Lur Velasco. Tama ho kayo. Yung mga sinabi ho ni Ombudsman Remulla kanina ay tama ho. Meron ho akong isang ikikwento sa inyo na talagang ito ay nangyari. Okay? Factual na nangyari. And kahit mag-research po kayo sa mga social media, ay talagang nangyari itong mga to, mga kababayan. Ito ang kwento. Una, tama si Ombudsman Remulla. Malamang sa malamang 100% lahat ng photos na may maleta ay panahon ng mga Duterte. Bakit, mga kababayan? Ito ang paliwanag dyan. Naaalala nyo ba, mga kababayan ko, nung mayor pa lamang si Inday Sara? Sino ho ang nakakaalam nito? Mga kapatid, nung panahon ho na nakaupo ho na presidente ang tatay niya, si Inday ho ay isang mayor. Tama? Correct me if I'm wrong. Press 1 kung tama ako. Ay sige, press 1 nyo kung tama ako, mga kababayan ko. Hindi pwedeng hindi tayo tutugma dito. Press 1, sumagot po kayo, mga kababayan. Press 1. Way back 2016, 2017, 2018 naganap yung karumal-dumal na pambababoy sa Kongreso. Naalala nyo? O tama ako. Fresh 1, mga kababayan ko. Alam nyo ba, mga kababayan? Naaalala nyo rin ba kung sino ho ang Senate President? Mga kapatid, Senate President nung panahon na naupo si Pangulong Duterte bilang presidente. Mga kapatid, 2016, 2017, 2018. 2018 naganap ito, mga kababayan. Tama? Tingnan nyo mabuti. Sagutin ko ho kayo. Sinong House Speaker nung 2018? Sige po, sagutin nyo ho ako. Sino ho ang House Speaker nung 2018, mga kababayan? Sagutin nyo ko, mga kapatid. Si Ma'am Beyang Beng. Ako, may tumutugma. Pangalanan nyo. Sino ho ang House Speaker nun? Pimentel? Hindi. Sino o ang House Speaker 2018, mga kababayan ko, na nagkaroon ng issue kay Sara Duterte? Si Cayetano, correct? Solmira. Tama ho si Solmira, mga kababayan. Tama ho si Solmira, mga kapatid. Tama ho si Solmira. Di ba naaalala nyo ba, mga kababayan ko, ayaw bumaba ni Alan Peter Cayetano bilang House Speaker?
Tama ba ako mga kapatid? Naaalala nyo yon? Mga kababayan, naaalala nyo ho ba nung panahon na ayaw bumaba ni Senator ni Alan Peter Cayetano bilang House Speaker ng Congress? Naaalala nyo na? Naaalala nyo na mga kababayan ko? Oh, kung naalala nyo na, sino ang kaaway ni Alan Peter Cayetano during that time? Sino? Sinong tao ang nagko-control during that time para paupuin si Lord Velasco bilang House Speaker? Sinong nagko-control? Sagutin nyo ko mga kababayan. Sino ang backer? Sino ang nagko-control sa House noon? Merong isang taong kinatatakutan ang House, ang mga kongresista nung panahon na yon, kung bakit bumaba si Alan Peter Cayetano dahil daw sa term sharing. Oh, sino ho? Ma'am Gloria Kikuchi, tama ka. 'Di ba? Hindi ho si Digong. Sabihin nyo, hindi ho si Gloria. Isang taong kinatakutan nila na mayor. Mga kababayan. Oh, nag-mayor. Sino? Hindi ho si GMA. Hindi ho si GMA mga kababayan ko. Tama nga ho si Ma'am Gloria Kikuchi, oh. Si Tita Liberty Arcega, tumpak. Sino? Sabihin nyo ho. Sino? Si Ma'am Jade, tama. Sino? Si Sara Duterte. Mga kababayan. Ngayon, pinag-initan ni Sara Duterte during that time si Alan Peter Cayetano, kaya gusto niya paupuin si Lur Velasco bilang House Speaker. Mga kababayan. Oh, sige. Oh, naaalala nyo na. Kahit mag-search kayo sa balita ngayon, that is a news na kinatatakutan ng mga kongresista si Sara Duterte. At kaya napilitang bumaba si Alan Peter Cayetano. At ipinalit niya si, papakita ko sa inyo, mga kababayan ko, ito na, ipapakita ko sa inyo, si pagkaupo ni Lur Velasco bilang bagong House Speaker. Ito ang totoo. Ayan, mga kababayan. Ayan ho ang totoo. Ayan ho ang larawan ni Inday at ni Lur Velasco nung umupo na siyang House Speaker. Ano na? Naalaman nyo na. Ayan o. Ayan na ho ang totoo. Mga kapatid. Nakita nyo na? So sa makatuwid mga kababayan, kaya ho bumaba si Alan Peter Cayetano bilang House Speaker during that time kasi iuupo ni Sara yung bata niya na si Lur Velasco. Okay? Nagpakita ng puwersa si Sara Duterte sa mga kongresista na kapag hindi nyo binaba si Alan, ako ang makakaaway ninyo, because naniwala ang mga kongresista noon, mga kababayan ko, na si Sara Duterte ang successor ng tatay niya. Diba? Mga kababayan, thank you Madcap, maraming salamat ha. Tumpak, Ma'am Gloria Kikuchi, alam natin yan lahat. Ngayon, balikan natin ang sinabi ni Ombudsman Remulla. Naganap yung mga timeline at mga records ng KAA during that Lur Velasco administration sa loob ng Kongreso. Sa makatuwid, sangkot ang mga Duterte sa malawakang pagkamkam ng pera ng taong bayan.
It's way back 2018, 2019, 2020, mga kababayan. Mga kapatid, tingnan nyo ho yung term sharing ng pagiging Congress. Ito ho at Ma'am Jade, papakita ko ho sa inyo ha. Alan Peter, ayan, Cayetano, House Speaker. Anong date po ito? Mga kababayan ko, ito ho pakita lang ho natin. Si Alan Peter Cayetano ay naging House Speaker, Speaker of the House of Representatives. Ayan. Speaker of the House of Representatives 2019-2020, sorry. Thank you for correction, Ma'am Jade. That is 2019 to 2020, mga kababayan ko, bumaba itong si Cayetano because of Sara Duterte na pinag-initan siya, mga kababayan ko. Wala siyang laban presidential daughter ng Google pinakagad. 'Di ba? Namuno pa siya hanggang 2019. So 1 year siyang namuno as an House Speaker. Mga kababayan, ang House Speaker. Ngayon, ang nangyari doon, giniba siya ni Sara Duterte. In-outnumber siya doon sa loob ng Congress, mga kababayan, para mapababa siya at mapaupo niya si Lur Velasco bilang House Speaker. Ito ang nangyari, mga kababayan. According to Ombudsman Remulla, naganap ang mga pangangamkam ng pera, malakihang pagnanakaw, malakihang pangungulimbat noong panahon ho ng si Lur Velasco ang kongresista, ang House Speaker. Ngayon, ang pinakamalaking katanungan, mga kababayan, ang pinakamalaking katanungan dito, noon pa pala talamak ang pagnanakaw sa flood control. Noon pa pala talamak ang pagnanakaw nila sa pondo at pera ng taong bayan. So ibig sabihin, mga kababayan ko, sa makatuwid, maliwanag po sa sikat ng araw, mga kababayan, na yung record ho ng KAA, mga kapatid, ay panahon ho kung saan ay 2019 to 2020, mga kababayan ko, at 2020, nung panahon na nakaupo si Velasco, ay naghanda na ho sila ng pangkampanya. That is 2019, 2020, 2021, and 2022. Meron pa silang 1 year upang makapag-ipon pangampanya, mga kababayan. Now, nakikita nyo na, mga kababayan ko, sa mga susunod na araw, marami pa pong pasabog na mangyayari dito. Marami pa pong nakakagimbal na pangyayari dito. Kaya abang-abangan nyo na ho yung mga susunod na mangyayari, mga kapatid. 'Di ba? Ito, mga kapatid, abangan nyo na ho. Medyo mainit to ang mangyayari dito, mga kababayan ko. This news is 5 years ago, mga kababayan. Napakatagal na ho. Watching you from Australia, hello po sa inyo dyan, mga kapatid. Kasi si Lur Velasco, bata ho ni Sara Duterte yan. So nagkaroon ng bata-bata system, mga kababayan, nung panahon na yon. Ang usapan, uupo si Cayetano, uupo si Lur. Term sharing sila. Ayaw nang bumaba ni Cayetano. Kaya pinilit ni Sara Duterte na bumaba ka dyan. Kung di ka bababa, ako makakalaban mo. Ganon ang nangyari, mga kababayan ko. So sa makatuwid, mga kababayan ko, klarong-klaro, nandun time ni Lur Velasco, naganap ito. Naganap ang karumal-dumal na pagnanakaw sa pondo. At ngayon, isisisi ng 18 Marines o ng 18 Marites, mga kababayan ko, kay Pangulong Bongbong Marcos na naganap ito ngayon. Sa makatuwid, mga kababayan ko, if we connect everything, noong panahon ni Pangulong Duterte, nakikinabang si Saldico. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nakikinabang yung mga kongresistang kurap sa flood control at nagpapakabusog sa pera ng taong bayan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, yung mga naganap
na issue na yan mga kababayan ay talagang nangyari sa panahon ng Duterte administration. Ang pinakamasaklap dito mga kababayan ko, ngayon lang nila ito nilalabas at ginagamit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, mga kababayan ko, nakakalungkot mang isipin pero nagpapasalamat ako sa KAA dahil merong record na mailalabas ngayon sa taong bayan. Maraming salamat po, Ma'am Jade. Thank you very much for your super chat. Thank you po. Thank you po. No? Mga kapatid, do you have any proof? Meron na nga akong proof eh. Pinakita ko na nga sa inyo. You can search it in Google. No? Pwede kayong mag-search sa Google. Huwag kayong mahiya, mga kababayan ko. Type nyo lang doon, Alan Peter Cayetano versus Lur Velasco. Mga kapatid. No? Kaya kung titingnan nyo pong mabuti, mga kababayan ko, kung titingnan nyo pong mabuti, malinaw mga kababayan, na ang sinabi ni Ombudsman Remulla, according to the record, that is way back 2020, yung nagaganap yung mga ganyang pagkakarga ng mali-maleta. So hindi pa naman nakaupo si PBBM noon. Hindi pa nakaupo si Martin noon. 'Di ba? Hindi pa nakaupo si PBBM, hindi pa nakaupo si Martin Romualdez, tanging si Sara Duterte as a mayor, and tatay niya ang presidente na si Rodrigo. Mga kababayan, ang galing, 'di ba? Kontrolado nila ang bansa natin, pati pera ng taong bayan na-control din nila. So, ako naniniwala ako kay Ombudsman Remulla. Kasi talagang nangyari 'yon. Mga kababayan ko, na nagkaroon ng term sharing. Etong dalawa na si Alan at si Lur Velasco. Bago naging si Alvarez. 'Di ba? Napansin nyo ba, kada House Speaker may nakakamkam na pera? Kada House Speaker ng bansa may nakakamkam na pera. Like Sara Duterte said, si Martin Romualdez at si Saldico may hawak ng pera ng taong bayan. Sino nag-appoint? Sino ang nag-push? Sino ang nag-backer kay Lur Velasco papuntang House Speakership? No other than is it is Sara Duterte. At kung hawak nila ang pera ng taong bayan, ting! Tiba ang mga abusada. 'Di ba? Sa bibig mismo ni Sara Duterte nang galing. Kung si Saldico inaakusahan niya na nagnanakaw at hawak ang pera ng taong bayan, mga kapatid, mga kababayan ko, it means nung panahon ni Lur Velasco, hawak din nila ang pera ng taong bayan sapagkat pinilit ni Sara Duterte na mapababa si Alan Peter Cayetano during that time. Tama? Mga kapatid? Mga kababayan? Nung panahon, kaya ito conclusion ko lang, ito sa akin lang. Kaya ba pinilit, kahit na mayor si Sara Duterte ng Davao during that time, pinilit na maiupo yung bata niya para maganap yung kuwaan ng pera? Nako, mapapaisip kayo nito mga kababayan ko. Nako. 'Di ba? Kasi tapos natuklasan pa ngayon sa record, mga kababayan ko, natuklasan pa ngayon sa record, mga kapatid. Isipin nyo, natuklasan pa ngayon sa record na sa panahon ni Lur Velasco bilang House Speaker noon, naganap yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Mga kababayan ko, baka hindi kay Pangulong Bongbong Marcos na i-deliver kasi hindi pa naman siya presidente noon. Baka hindi rin kay Martin kasi hindi naman siya House Speaker noon. Baka yung pera na mali-maleta na i-deliver sa bahay ng mga Duterte. Klaruhin natin yan, mga kababayan ko. Kasi kung ang timeline ng KAA, yung mismong pinag-record kung saan ang nagmamanage ng paglipad ng Civil Aviation Authority, mga kababayan ko, ay may record sila na that is 2020 and 2019 naganap yung mga pagsasalpak ng ganyang mali-maleta at record ng mga eroplano, helicopter na umaalis sila. Matik, mga kababayan ko. Hindi po panahon ni PBBM yun. Hindi po panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yun.
mga kababayan. Tama ba ako, mga kapatid? Hindi ho panahon ni BBM yun. Paano ho ito pasisinungalingan ng mga Duterte, mga kababayan ko? Kasi totoo naman yung sinasabi natin eh. Ang taong nagmaniobra kay Lur Velasco para maging House Speaker is si Sara Duterte. Talagang pinababa ang dahilan ni Sara noon na kahit mayor daw siya, ayaw daw bumaba sa pwesto ni Alan Peter Cayetano at ayaw tumugon doon sa term sharing na pinag-uusapan. 'Di ba? Mga kababayan, yun ho ang pinakamahirap yung labanan, mga DDS. Mga kapatid, ang hirap na hirap ho kayong labanan yon. Hindi nyo ho kayang pitikin yung ganong istorya. Ngayon, nangyari ito. Maraming taong nakaalam. Mga kapatid, tama? Hindi lang ho ako yung nagkikwento. Pag hindi mo alam ho yan, hindi nyo ho naabutan yon. Ako ho naabutan ko. 20 na ako ho naabutan ko. Kaya alam ko ho yung storya na Alan Peter Cayetano versus Lur Velasco. Di ba? Mga kababayan, alam nyo, hindi nyo lang humatanggap Hindi nyo lang humatanggap talaga na hindi nyo lang humatanggap, mga kababayan ko, na nakatikim ho na ang mga Duterte ho talaga sa panahon nila huyang mali-maleta na yan. Na ngayon, kung mapapatunayan itong mga sinasabi natin ay mananagot ho itong mga Duterte na to, nako, lagot sila dito. Nako, baka pagsisihan ho ng mga yan na kinuha pa ho nila si Atty. Baligod. No, mga kapatid, baka magsisihuyang mga yan, kinuha ho nila si Atty. Baligod para gumawa ng kasinungalingan. Kasi in the end, malalaman yung butas malalaman yung timeline. Ang mahalaga ngayon, may record ng KAA. Matibay ang record nila at ang logbook nila. Yun ho pinaka-powerful. And dun ho ko interesado, mga kababayan ko. 'Di ba? Basahin ko lang si Rodney Ang sabi ni Rodney, "Bro, it's hard to believe what you are saying because you failed to show the incoming proof." Nako, simpleng-simple lang 'yan. Hanapin mo sa mga DDS, magpahinga ka na, matulog ka palagi ha. Oh, ganun kadali, Rodney po. No? Alam mo, mag-research ka. Huwag tayong tangat bobo. May YouTube at Google dyan. Maghanap ka. Okay? Ako nga naghanap lang Ayoko lang maglabas dito kasi nagka-copyright sila. Oh. Ngayon, maghanap ka. Hanapin mo, tuturuan kita. Mag-Google ka. Tapos, type mo lang doon, Alan Peter Cayetano versus Lur Velasco. Tapos, mabubusisi na yung pinakabuod nun kung sino nagmani obra. Malalaman mo rin doon sino ang backer ni Sara. 'Di ba, Rodney po? Simple lang, 'di ba, Rodney? Shadow kang iyakin, Rodney. No? Shadow kang iyakin. Kumalma ka lang. Hindi na sige na, mag-reply ka na diyan, Rodney. Abangan ko yung chat mo, ha. Abangan ko yung chat ni Rodney, mag-reply ka. Sige nga, sagutin mo nga ako, Rodney. Kung talagang ka, Rodney, kung talagang matindi ka nga, sagutin mo nga ako. Mag-reply ka nga. Mga DDS di marunong mag-research. Daig pa nila talagang tanga Alam mo, yung event, yung nangyaring disaster na yan sa loob ng kamera, naging laman ng balita yan. At matunog na ang backer ni Lur Velasco ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. Mga kababayan, klarong-klaro ho ito. Hindi ho maitatago yan, mga kababayan ko. Ayan tingnan niyo ho mabuti. Pagkaupo ni Lur Velasco bilang House Speaker, andyan na ho kagad si Mayor Inday Sara. Tingnan niyo ho mabuti, Yan ho si Sara Duterte noon, mga kababayan. 'Di ba? Ayaw nyo pa po ba maniwala? Maniwalaan nyo na yan, mga kababayan ko. Totoo ho yan. Pagkapanalo yan. 'Di ba?
Ngayon, mga DDS, inaantay ko yung reply ni Rodney po eh. Oh, may nahirapan ka ba mag-research, Rodney po? Nahirapan na mag-research si Rodney po. Hindi matanggap ng mga DDS ang totoong nangyari. Yeah, that's true. Kahit i-research niyan, mga kababayan ko, talagang naging backer ni Lur Velasco si Sara. Kasi kung titingnan mo, nangyari ito nung panahon ni Lur Velasco, itong corruption na to. So sa makatuwid, sino makikinabang? Mga kababayan ko, no? Sino makikinabang? Eh syempre, yung mga taong nag-upo sa kanya. Diyos ko. Ano ba? Hindi na tayo pinanganak kahapon para sa politikang kailan lang, 'di ba, mga kababayan? Oh, 'di ba? Oh, eh nako sabi ko sa inyo. Oh. Oh, ano? Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala.